Amen. Kakamusta? At maayong buntag mga kaigsunan. So uli, magandang umaga po sa ating lahat. At gayon din naman maraming salamat po sa ating po napakinggan at aming bilang sa umaga po ito. So tayo po ay dadako sa ating pong papag-aralan. So ito po ay may pamagat po ng maintaining unity through God's peace in the church. So kaya kapag sinabi pong maintain, so syempre may sinusunod po tayo rules o instruction. At napakahalaga kung susundan po natin yung rules na ipapatupad sa atin. So syempre, di ba, nagkakaisa, magkakasundo. Pero yung kahalagahan po na ano kaya yung kinakailangan din po natin malaman at yun din po yung kailangan din po natin sundin ang bawat isa para mapanatili po natin yung pagkakaisa at yung kapayapaan po, lalong-lalo na po sa iglesia ng ating pong Panginoon. So bagamat palagi na po natin nababasa yung verse pong ito. Siyempre patungkol nga po sa pagkakaisa, di ba? So itong verse po na ito ay hindi lamang po na kinakanta natin dito. So siyempre ito po ay kinakanta din po ng mga Israelita, lalo na sa mga banal na kapistahan at kapistahan din po sa mga tolda. So bagamat palagi din po natin itong kinakanta, pero di ba parang kahit na palagi natin itong sinasaulo, palagi natin bukang bibig, pero bakit kaya napakahirap pa rin po tayong pagkaisahin ng ating Panginoon. So naalala ko nga po nung nag-camp meeting po sa Mindoro, lalo na nung last night na po. Di ba kumanta tayo sa Sulads? Tapos yung pagka-sabi ni Brother Goli na kung sino yung mga nakakaalam ay sumabay. So alam niyo po, nung kinanta po na namin lahat yun, parang iba po yung pakiramdam yun eh. Na parang napakagaan sa ano, parang maiiyak ka. Na parang isipin mo na lang, ano kaya kung lahat na lang nagkakaisa na wala nang lamangan, wala nang sama ng loob. Di ba po? Parang napakasarap sa feeling. Patuloy po tayo. Ano po yung panalangin ng ating pong Panginoon? Sabi po dito, neither I pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So ito rin po ay isa sa naging panalangin niya sa kanya pong mga alagad. Na sa time na aalis man yung Panginoon sa kanilang, yung may iwan na yung mga alagad dito sa sanlibutan. So bagamat kahit man ano yung mangyari sa buhay po nila, maniwala lang po sila sa salita ng ating pong Panginoon at bahala na siya sa kanila. So hindi po ba naging mas nagtiwala pa sila nagigit sa ating Panginoon? Kasi di ba marami silang naranasan na meron pang pinako sa krus na nakapatiwari, nakapabaliktad. Diba? Meron pang inano sa kumukulong mantika sa malaking kaldero. So ibig sabihin, kung ganun yung naranasan ng mga alagad na hindi na nila iniinda yung kanila pong buhay, hindi po ba kung ganun din man po tayo na sumusunod sa ating pong Panginoon at higit sa lahat na naghahangad po ng kapayapaan, hindi na rin po natin mamahalin yung buhay po natin. So siya na po ang bahala kung tayo man po ay dadatnan ng Panginoon ng buhay o patay. Pero yung mahalaga, sabi nga po dito, nagtapat po tayo sa kanya pong mga salita. Kasunod po, the prayer was for us. So hindi lang din po doon sa mga alagad, kundi para din po sa atin. We have believed in the testimony of the disciples of Christ. He prays that His disciples may be one, even as He and the Father are one. So bakit kinakailangan po natin na maniwala o magtiwala din sa mga pahayag ng mga alagad? So siyempre, nakasama nila yung Panginoon ng buhay. Diba? Araw-araw kung paano namuhay yung Panginoon, naging kasama po nila. So di ba ba't mas malaking ebidensya yun na kaysa sa hindi mo nakasama, kaysa sa nakasama mo? Kasi mahirap din na maniwala ka na sinabi lang ng ganito na parang hindi niya rin nakasama. Pero kung meron silang ebidensya na ganito yung naging buhay ng ating pong Panginoon, di ba mas kapanipaniwala? Kagaya rin naman po sa panahon po natin ngayon, nakadalasan napakaraming tao na nagsasabi na kilala namin yung Diyos. Kasi kahit naman sino tatanungin mo, di ba, lahat naman may pananampalataya. Pero kung sa pananampalataya po na sinasabi nila ay
totoo kaya na meron talaga silang pananampalataya. Kasi iba rin po na nagsasabi ka lang na kilala mo yung Panginoon, pero kapag hindi mo siya kilala yung totoong buhay niya, yung totoong karakter niya. So, napakadali lang sabihin na kilala ko si ano, pero kinakailangan na mas kilalanin natin yung mismong pagkatao niya, yung mismong pagkabuhay niya. At higit sa lahat, ito po yung panalangin ng Panginoon sa atin para tayo ay mapagkaisa kagaya po ng ating pong Panginoon at kanya din pong Ama. And this unity of believers is to be as testimony to the world that He has sent us and that we bear the evidence of His grace. So, ito po yung kinakailangan ng Panginoon na sa bilang mga believers o bilang mga mananampalataya na ihayag natin na yung ating pong Panginoon sa Kristo ay sinugo dito sa mundo. Hindi po ihayag yung mga magugulong buhay natin, ihayag yung mga masasakit na salita natin sa kapatid. At kailangan na yung ebidensya ng biyaya ng ating pong Panginoon na kung paano po nabuhay, kung paano po binago yung buhay natin, kung paano po tayo nagtiwala sa ating pong Panginoon, yun din po yung ibahagi natin sa mga tao. Pero yung nakakatakot lang o nakakalungkot lang na kapag paano kaya tayo magbabahagi sa mga tao kung yung mismong iglesia po natin ay napakagulo. At lalo tigit, paano po tayo mangunguna sa bawat iglesia kung mismong pamilya lang din po natin ay magulo din po. Hindi po ba napakahirap na napakagulo ng pamilya tapos ka sa iglesia? Kaya di ba kinakailangan na unahin po muna natin yung pamilya natin, isaayos po muna natin bago tayo gagawa sa gawain ng ating pong Panginoon. Dahil sabi nga doon na mas nagiging katotohanan o mas kapani-paniwala kapag marami pong ebidensya tayong dala-dala. Meron tayong ebidensya na ganito kasi binabasa natin na nakasulat na bago yung buhay ko, na bago yung pamilya namin dahil sa katotohanan pong ito. Pero kung hindi naman po naging nabago yung buhay natin, so paano kaya yung magiging testimony natin sa mga tao? Paano kaya natin sila mapapaniwala na ganito yung paggawa ng Panginoon sa atin? Ganito yung paraan niya para mapag-isa po tayo. Ganito yung paraan niya para yung kapayapaan niya yung ipagkaloob sa atin. Through each is charged with responsibility, and each has a part to act. None of us liveth to himself. So ano po, na kinakailangan ng bawat isa sa atin ay meron pong responsibilidad. At na kapag tayo ay gagamitin ng ating pong Panginoon ay hindi lamang po sa sarili natin, kundi yung ating pong Panginoon. Pero yung kadalasan sa atin na gumagawa lang tayo sa gawain ng Panginoon para makilala yung sarili natin, maihayag yung sarili natin, gagawa tayo ng mga tutulong tayo sa ibang tao para masabi na, ayan, ginawa ko yan. Yan yung ginawa ko para sa ano. Hindi na, kumbaga nakalimutan na yung Panginoon na siyang nagbigay ng kalakasan sa atin. Kasunod, God has designed by the unity of His people to impress upon a sinful world. So kaya po pala na pinagkakaisa tayo ng Panginoon para ihayag sa mundo kung gaano na po makasalanan yung mundo natin. And also to reveal to the heavenly intelligence the fact that Christ has not died in vain. At isa rin po na ipakilala natin na yung ating pong Panginoon ay hindi lamang po namatay para sa wala lang. Ihayag natin na para saan kaya na namatay, nagpuwis ng buhay, naghirap yung ating Panginoon. Kasi kaya napakadali lang gumawa ng kasalanan sa mundo natin kasi hindi po naiintindihan ng mga tao yung naging buhay ng ating pong Panginoon. Oo, alam nila na pinako yung Panginoon sa krus. Pero naramdaman kaya nila kung yung paghihirap ng Panginoon, naramdaman kaya nila na pasan-pasan yung napakabigat na krus hanggang sa bundok. Di ba po? Yun lang po yung nakakalungkot. Kaya unang-una, sa atin po muna na kinakailangan na magkaisa po ang bawat isa para ihayag po natin yung paghihirap ng ating pong Panginoon dahil tinubos niya po tayo sa ating pong mga kasalanan. At higit sa lahat, siyempre kung tatanungin man natin yung ating pong Panginoon na kasi kung tutusin, di ba, pwede naman gumawa yung Panginoon ng panibagong mundo.
at tao. Pero bakit kaya sinakripisyo pa ng Panginoon yung buhay niya? Kasi kung titingnan naman, di ba, sa kalawakan, yung mundo natin na parang alabok lang, na parang hindi mo na makita. So, ibig sabihin, ganun po tayo kamahal ng ating po Panginoon. Sabi po dito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. So, kung meron po tayong nakikita na kumbaga hindi man o hindi katanggal, kumbaga iba yung ginagawa nila, lalo na sa pagsamba, hindi na, kumbaga yung ginagawa nila hindi po kalooban ng ating pong Panginoon. So, sawayin po natin. Sabi nga doon, di ba, sa Titus chapter 1 verse 13, na sawayin mo na may kabagsikan sila upang magsipagaling sila sa pananampalataya. So, hindi po ibig sabihin na sawayin mo sila, naggalit ka, kundi i-direct mo kung ano po man po yung pagkakamali nila. At nang sa ganun, meron pong pagmamahal doon sa kapatid. Pero kung talagang napaka-tigas talaga ng ulo, di ba, meron kang kasabihan na if you cannot rebuke them, join them. Di ba po? Kasi naalala ko nga po nung sa Mindoro kami, kasi nga nung galing sa initan, siyempre mainit nga, siyempre nag-ice cream kami ng mga trainees. Hindi, maya-maya, lumabas si Brother Daryl. Sabi ko, kung si Brother Daryl, tago niyo yung ice cream. Hindi narinig pala ni Brother Daryl yung pagulong-gulungan. Hindi yung ginawa ni Brother Daryl na yung binili kasi namin ay tag-10. Alam niyo po yung binili ni Brother Daryl, yung tag-20 pa. Tapos doon pa nag-ice cream sa harapan namin. Diba, parang simpleng ano lang po, na parang hindi ka maano. Pag ikaw na lang mismo yung makaka-realize. Kasunod po, in these things write we unto you that your joy may be full. So ano po na saya na mapupuno ka ng kagalakan na siyempre ang bawat isa ay nagkakaisa sa kapayapaan. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. So, ibig sabihin lang na kapag tayo po ay sa ating pong Panginoon na sa pamagitan na naririnig at nababasa natin yung katotohanan niya, liwanag po yan. Kaya nga, di ba, na napakaraming tao na sa bawat mundo na nagsasaliksik ng salita niya dahil tinatamo nila yung liwanag. Kumbaga, maraming nakakatuklas na katotohanan. Pero, kagaya nga po ng sa napapag-aralan natin, na sa bawat katotohanan man na nababasa at na kumbaga nasasaliksik natin, higit sa lahat na tayo po yung una yung nababago. Kasi paano nga po natin madadala yung katotohanan pero kung yung mismong buhay po natin ay salungat din po sa tinuturo po natin. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So kahit na pangamat palagi man po tayo nagsisimba, palagi man po tayo umaatin ng camp-meeting, pero kung tayo ay lumalakad pa rin po sa kadiliman, ano po? Sisunungaling lang din pala tayo. So para saan pa na nag-aatin tayo ng camp-meeting? Diba po, nakakalungkot lang. So, kahit na, hallelujah, praise the Lord ka pa, umiyak ka pa sa Panginoon, tumulog pa yung sipon mo. Pero kung lumalakad lang din naman pala tayo sa kadiliman, nakakalungkot po. Hindi po tayo tinuturing na anak ng ating pong Panginoon. Pagkaya lang din naman po yan. Kung halimbawa na meron tayong sama ng loob sa kapatid, Sabat man, camp meeting, vesper, pagdadating ng Sabat, babatiin mo siya ng Happy Sabat, Brad. Pero kapag pagtalikod mo lang, marami ka nang maririnig. Di ba po? Yun lang yung nakakalungkot sa atin na ang ganda ng ngiti mo sa kanya. Kamay, parang pag kamay mo talaga sa kanya, napakahigpit. Pero yung pala, meron ka rin palang sa kapatid. Yun lang po yung kinakailangan nating baguhin. At sabi nga po dito na sa bawat aatinan man natin na pupulong, pagtitipo na alam natin na meron pong pagbubuhos, linisin po natin yung ating pong puso kagaya po sa sinabi po dito na kung paano po nagsakripisyo yung ating pong Panginoon sa krus. Christ so that unity and Christian fellowship were necessary to the success of His cause. So ano po sabi, kapag tayo po ay nagkakaisa, tagumpay po yung mararanasan po natin. Kailan po ba natalo yung Panginoon sa isang labanan? Wala pa po, di ba? Pero alam niyo po sa kwento po sa Bible, yung talagang nag-ano rin po sa akin yung sa kay Gideon.
Na di ba meron siyang army na 22,000. Pero sabi ng Panginoon, napakarami pa ng army mo. Pero siyempre si Gideon, nagtataka na siya, bakit 22,000 na ikumpara mo sa mga army ng kalaban na hindi naman po di ba umabot ng kalahati yun? Pero sabi ng Panginoon, napakarami pa ng army mo. Kaya nung ginawa ni Gideon, nanawagan siya sa mga kawal niya na kung sino man po yung gusto pang, kung sino yung hindi pa handa sa labanan, maaaring umuwi. Malaya silang umuwi. Kung sino pa yung ikakasal, pwede rin silang umuwi. Kung sino pa yung meron pong bakahan, pwede rin silang umuwi. Dahil yung 22,000 na po yan, nakita po ng Panginoon na bagamat, oo, lalaban sila, kakalabanin nila yung mga kalaban nila, pero nakita ng Panginoon doon sa ibang mga kawal na yung puso po nila ay meron pong alanganin sa puso po nila. Kaya kadalasan din po sa atin na bagamat, oh Brad, gagawa ko sa gawain ng Panginoon, parang napipilitan ka na. Pero bagamat hindi man po nakikita ng kapatiran natin yan, pero yung Diyos po mismo, nakikita niya kung willing po ba talaga tayong gumawa sa gawain niya. Kaya nung pagkatapos po, di ba ni Gideon na manawagan sa mga kawan niya, ano pong nangyari? Yung 2/3 po mismo sa army niya ay nawala. So, ibig sabihin, 1/3 na lang. So, ilan na lang yung natira? So, ibig sabihin po, kapag once na pipili yung Panginoon sa atin na kahit gaano man po tayong kadami sa iglesia, dito sa sanlibutan natin, yung iilan lang din po yung maliligtas. At doon din po sa labanan na yun, hindi po ba nanagumpay sila sa tulong ng ating pong Panginoon dahil hindi nila po inisip yung buhay nila, kundi bahala na yung Panginoon kung anong mangyayari sa buhay nila. Kasunod po, therefore, He enjoined upon His disciples to cultivate these qualities. So habang nakasama nila yung Panginoon, di ba, i-train sila ng Panginoon para sa gawain niya. And the history of Christianity from that time to this proves conclusively that in union only is there strength. So kapag meron tayong pagkakaisa, nabibigyan tayo ng kalakasan. Bagamat malayo man po tayo, di ba yung kahalagahan nga po talaga ng prayer band? Kasi sa amin din po, ng mga kapatiran namin, bagamat malayo man po yung mga bahay namin, nagkasundo po kami na meron pong oras na magigising kami sa madaling araw. At doon po kami mananalangin kung ano man po yung kinakailangan namin panalangin. At yun po yung itinalaga naming oras. So bagamat malayo man po kami, pero nagkakaisa sa pamamagitan po ng pananalangin. So parang kagaya din naman po yun sa mga bundok-bundok po, sa ilog. Diba bagamat na yung ilog na kahit na napakataas man yan, abutin, bakit mapaliko-liko man yan, pero diba kung nakakonek pa rin yung ilog, so bagamat ganun din naman po sa atin, na bagamat gaano man po kataas yung lalakbayin po natin, pero hindi po mawala yung pagkakaisa sa bawat isa. Pero yung katanungan, how this unity being destroyed? Pumatay po kaya ako ng civilian sa harapan po ng pulis? Ano po kaya yung gagawin ng pulis sa akin? Siyempre, labag po yun sa batas nila. Lalo na kung mismo pulis pa yung papatayin ko sa harapan pa mismo ng presinto nila. Pero kung susundin lang po natin yung kinakailangan na sundin po natin, pinapatupad ng ating pong Panginoon, hindi po tayo masisira. Pero ano po kaya yung nagiging dahilan? Satan is cunning and full of hatred toward men and toward God. So ano po sabi na galit yung Panginoon, lalo na sa mismong anak ng ating pong Panginoon, lalo na sa mga mayroong pagtitipon. O, galit si Satanas po. Di ba alam natin na parang yung si Satanas parang gutom na leon, na kunting bagay lang na mayroong makita kanya na maliit lang na bagay, talagang anuhin ka talaga niya. Kung saan ka mahina, kasi di ka naman natitirahin sa malakas eh. Doon ka po sa mahina ka. At sabi ko sunod, he would have made his fellow man just as many are doing. Pero dito po muna tayo sa isa, nakalimutan ko. Kasi nung nag-youth speak po kami sa ulam yan, so siyempre first day. Yung pag-youth speak po namin, so siyempre pagpunta po namin doon, napakaraming tao na may naglalaro. So siyempre, siyempre binayaran yun, nirentahan mo mismo yun. Pero nandun na napakaraming kabataan na pero nandun pa lang parang papanghinayan ka na kasi siyempre ang tagal na nilang umalis. Parang kung sa unang isipin mo na parang
itutuloy pa kaya to? Kasi napakarami pa, tapos may kasunod pa ng mga nanay na may gagawin natang sumba ba yun? Kaya pero sa awa ng Panginoon, napaalis po sila. Pero alam niyo po, okay na nga, napaalis na sila, wala lang tao, so siyempre nakaset up na doon. Alam niyo po, nung magsisimula na kami, umulan ng malakas. Nasamantala, yung mga tao na ready na sanang mag-a-attend, nandun na sila sa may tindahan, ang dami na, nakahilira na. Ay biglang pong umulan. Tapos yung ulan niya talaga yung parang ulan na may kasamang hangin na talagang, yung inaano talaga yung ano. So siyempre, yung mga tao na nagtatambay lang naghihintay sana sa tindahan, nagsialisa na. Pero alam niyo po, kung nung time lang na talagang kung madali lang talaga, lalo na siyempre sa amin na mga trainees, kung madali lang ituloy pa kaya to? Siyempre, sayang naman po yung gawain. Pero siyempre, dahil po rin po sa tulong ng Panginoon, naghintay kami na maghinto yung ulan. Kasi kahit nag-prepare na po kami ng upuan, talagang basang-basa po kami. Kasi kahit sa gym, talagang nag-ano po yung tubig eh. Pero sa tulong pa rin po ng Panginoon, siyempre sa panalangin, siyempre huminto po yung ulan. Pero nung first night po na yon, so siyempre kunti na lang po yung dumalo, yung mga nandun, yung malalapit na lang. Pero yung mga taong na nasa malayo pa na nauna na sana, siyempre nagsialisa na sila. Pero siyempre, di ba, makita natin dito na sa bawat gawain ng Panginoon, di ba, sinusubok po yung pasensya natin, kung gaano ba talaga tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Kasi nire-reveal niya hindi lamang po na magdadala tayo ng mensahe, kundi i-reveal din yung karakter natin kung gaano po talaga tayo nagtatapat sa ating pong Panginoon. Kasunod nga, sabi, hate man his fellow man, just many are doing. So hindi po ba nangyayari ito sa bawat iglesia po natin na kakasama ng loob? Tapos kung naargyabiyado man po tayo, parang ang hirap na patawarin si kapatid. Sa kwento po ni Joseph, sa buhay niya, di ba, mismong pamilya niya na po yun? Na bagamat nagtapat siya sa paglilingkod sa pamilya niya, pero anong ginawa ng mga kapatid niya? Bininta siya. At yung pagbenta sa kanya, hindi lang yun, meron pa siyang naranasan. Nakulong pa. Pero alam niyo po yung naging ni Joseph, nagtiwala po siya sa Panginoon na ito yung providence ng Panginoon sa kanya. Pero sa kabila ng pagtatapat at pagtitiwala niya sa ating pong Panginoon, siyempre naging successful siya. Siya nga di ba yung naging leader na doon? At pagkatapos po noon, hinarap na sa kanya yung mga kapatid niya, ano po yung hindi nawala sa kanya? Yung pagpapatawad. Siguro niyo po, mismo mahal niya po yun sa buhay. Pero bakit? Siyempre, di ba kahit sa atin na mismo mahal natin sa buhay, napakasi, siyempre, kamag-anak mo yun eh. Pamilya mo yun, pero dapat sana sila yung tutulong po sa atin. Pero bakit ganun niya lang po kahabag na pinatawad yung kanya pong mga kapatid? So nawa kahit meron din man po sa ating mga samahan na tayo po ay nahirapan, hindi rin po nawa mawala yung pagpapatawad sa ating pong mga kapatid. Dahil yung ating nga pong Panginoon, ilang beses nga po di ba tayo nagkakasala sa Kanya, pero meron pa rin pong pag-ibig na pinapagalob sa atin. The demon of fault-finding and criticism has entered the church and works to create cross purposes and tangle the work. So mapapabilis po ba yung gawain na kung panay tayo harap ng mali ni kapatid? Puro tayo pamumuna sa kanya na imbis sana na gawin na lang natin sa gawain ng Panginoon, mas dinadagdagan pa. So talagang mas bagal po yung gawain ng ating pong Panginoon. Men and women professing godliness build walls of separation between them and their fellow workers because not all think in exactly the same way or follow exactly the same methods. Those who stand apart refusing to harmonize dishonor God before the world. Kaya ngayon na nga po nakakalungkot na hindi lang magkasundo kung sa pinaniniwalaan natin. Meron na po harang. Alam niyo kung bakit po? Kasi siyempre kadalasan, siyempre, natuklasan ko yan, Brad eh. Hindi, Brad, aral ko yan eh. Di ba po? Pero sabi po ng Panginoon na kapag nire-reject po natin yung pakikipag-isa, parang nire-reject din po natin yung pakipag-harmony sa ating pong Panginoon. How do we maintain unity?
Those who are working to God should put away all unkind criticism. So kung tayo po pala ay gumagawa sa gawain ng ating pong Panginoon, ialis po natin yung mga bagay pong ito, yung mga pagbibintang, pamamaratang, kung ano-ano pang mga salita na maririnig natin o maririnig natin, masasabi natin sa kanila. And grow together in unity. So maalala ko lang po nung nagpamindoro po kami, so alam ko yan na yung iba rin po nagpunta rin po doon sa mga mangyan, diba, na hindi rin po biro-biro yung mga pagpunta po natin doon. Lalakad ka ng ilang oras, tapos sa ilang oras na yun, hindi biro yung akyatin, mabato. Di ba, sa kabila po ng pagod natin, pero kapag makita mo yung mga bahay-bahay doon, parang nakakawala po ng pagod, parang mas nabibigyan ka ng lakas. Tapos sa pakikisama po natin doon, hindi po po sa mga bawat meeting nila, sa bawat pakikisama nila sa'yo na mararamdaman mo talaga na parang totoo po talaga sila, na parang wala silang tinatago sa'yo na kung paano sila tumawa, kasama ka. Diba parang mararamdaman na parang mga bata lang sila na walang tagong-tago sa'yo. Pero kung dito po sa kapatagan, sa ating pong mga samahan, sa sanlibutan, kumbaga, diba, pag magkatuwaan lang kayo, parang mararamdaman na parang kaplastikan ata kayo, ano yan, no? Diba po, kahit sa ano lang natin. Pero doon po sa mga katutubo, kung ano man po yung pagiging mapagbigay nila, talagang totoo po sila para mapapalagay ka ng loob. Kasi kung tutuusin, wala na nga po yung katotohanan po sa kanila eh. Pero yung karakter mo po mismo, mas malapit sila sa ating po Panginoon. Kaya alam po natin kung ano na lang po yung kulang po sa kanila, yung gospel. Dahil kasama rin po sila sa pinagbuhusan ng dugo ng ating pong Panginoon. Kasi kung gaano man po natin sila kantsaw, di ba sa ibang tao na gaano man natin sila kantsaw na napakadungis. Di ba sa mga damit nila, nasabingan kung sa atin may wash and wear, sa kanila wear and wear. Tapos makikita mo pa yung mga bata na yung sa sipon, ginaganon pa talaga nila eh. Tapos di ba, madungis. Pero alam niyo po mga kapatid, kung tutuusin, napakadali lang naman yan linisan eh, punasan. Napakadali lang po. Pero yung karumihan sa puso, yung karumihan sa kalooban, yun po yung napakahirap pong alisin. Bagamat napaka-stricto man natin sa bahay, napaka-stricto man natin sa sarili natin, napaka-stricto man natin na kinakalaw, wala talagang kalat, naka-proper lahat. Pero kung yung mismong sarili po talaga natin, yung tingin ng Panginoon naman po sa atin ay taliwas din po doon sa ginagawa po natin. Baliwala lang din po. Pasunod po, they need to study the Lord's teaching in regard to this. So hindi po ibig sabihin na pag-aralan natin yung buhay ni kapatid. Pag-aralan natin yung mismong buhay niya at ipagsabi natin. Pag-aralan natin kung ano po yung sinabi ng Panginoon para isabi sa kanya kung ano yung nasusulat, i-review siya. Pero hindi po yung sinasabi na ipagkalat mo kahit kani-kanino, ay ganito yan si kapatid. Alam mo ba, nagsasalita ako, tulog yan si kapatid. Parang paminsan nagsabi na, alam mo ba, ako nagsasalita yan si kapatid, parang pinagtitiis ako lang yan, kailangan ito matatapos magsalita at takal. Di ba po? Nakakalungkot lang. Pasunod, Christ desires his soldiers to stand shoulder to shoulder, united in the work of fighting the battles of the cross. He desires the union between those who work for Him to be as close as the union between Him and His Father. Yun nga po yung talagang panawagan sa atin ng Panginoon na tumayo po tayo, nasama-sama, hindi po yung nagpapaunahan po tayo na parang gusto-gusto natin na yung si kapatid palaging nasa baba. Lingapin po natin sila. Yun po yung panawagan ng ating pong Panginoon. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So kapag nasa kapayapaan po tayo ng ating pong Panginoon, bakit po tayo mag-alala pa? Kaya nga yung dumating po yung training pong ito na nangyari po sa amin, talagang sinasabi ko nga po na kapag may time man po na atin na tayo ng mga panibagong training, lalo na sa training po ng Panginoon, nawa hindi lang po yung ihanda natin yung mismo mga pampaganda natin sa bag,
yung mga dadali natin, mga damit. Sabi ko nga po na hindi lang po yun yung i-ready po natin, lalo na sa pagpapasok po tayo sa training, kundi yung sarili po natin dahil sa training po ng Panginoon, hindi po maiiwasan na talagang iiyak ka, mabibigatan ka. Siyempre, training yan ng Panginoon. Ano sabi ko nga po doon na kung paano tayo ipaalis ng Panginoon, di ba yung sa stone from the quarry na paano tayo pakinisin, tanggalin yung mga matutulis, matatalas sa pag-uugali. Kung di ako pwede naman, i-jackhammer ka kung sa gawain ng Panginoon. Kasi sino nga po yung pinaka-master builder natin? Jesus Christ. Hindi po ba alam ng mga gumagawa sa mga nagpakakarpentero kung di ba nila alam kung paano yung gagawin nila, kung ano yung ilalagay dito, ano yung tatanggalin. Di ba po alam nila? So, ibig sabihin, alam din ng Panginoon kung ano yung tatanggalin sa pag-uugali po natin. Kaya hindi po natin maiiwasan na masasaktan po tayo, mabibigatan, at maiiyak ka. Pero alam niyo po mga kapatid, sa kabilang man ng mararanasan nating bigat na yan sa pag-iyak po natin, ito po yung pangako ng Panginoon. There is no other ground of peace than this. Wala pong ibang makakapagbigay ng kapayapaan sa atin. Dahil mayroon pong pangako, yung ipapagkaloob sa atin. At ano po yung pangako na yun? Yung comforter po natin. Walang iba si Jesus Christ. Na yung kapayapaan na to, hindi kayang ibigay ng sanlibutan po natin, kundi yung Panginoon. Kaya napakaganda po na sa bawat bukid na ganito, na aakyat ka tuwing madili o gabi, di ba? Kung sa mga nakatry po na nag-meditate, di ba napakaganda na mga alaala nga sa gabi, na naglalakad ka, talagang napakatahimik, na paramdam mo na malapit tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. The grace of Christ received into the heart, subdues enmity, it allies strife and fills the soul with love. He who is at peace with God and his fellow man cannot be made miserable. So, sabi, kapag meron po tayong pagmamahal na namamalagi po sa atin, so syempre, hindi po magiging miserable yung ating po mga pagsasama. That our oneness with Christ shall bind us in holy fellowship with one another, that we shall not imagine evil against one another, but love as brethren, be kind, be courteous, be patient and forbearing, because our soul is full of Christ, our Savior, and it flows out in pure streams of love and goodness toward one another. Unity is our strength. So, yan po yung talagang pangako ng Panginoon. Puro pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Bagamat hindi lang naman po sa meeting, sa ating po napapag-aralan, bawat pagtitipon, di ba? Puro pag-ibig po yung pinapadama ng Panginoon. Higit sa lahat yung naririnig po natin. Kaya magtataka din po tayo na bakit paulit-ulit natin pinapaulit ng Panginoon, pinaparinig po sa atin dahil hindi rin naman po natin nagagawa. God has the church. It is not the great cathedral, neither is it the national establishment, neither is it the various denominations. So meron pong iglesia ng Panginoon, pero hindi po yung malalaking iglesia, yung mga bagamat marami kayo sa isang pagpupulong, hindi po yung tinitingnan ng ating Panginoon. Pero ano po sabi? It is the people who love God and keep His commandments. Alam niyo po yung pinaka-iglesia ng Panginoon? Ito po yung pinaka-iglesia niya. Kung nasa puso po ba natin yung paglilingkod, paglilingkod natin sa Kanya? Kung nasa puso po ba natin yung pagsunod natin sa ating pong Panginoon? Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So bagamat iilan lang po tayo sa samahan, pero kung nagtitipon tayo para sa pangalan ng ating pong Panginoon, nandyan po siya sa kalagitnaan po natin. So ibabalik natin sa panahon. Napakaraming tao sa mundo, pero sa panahon po ng baha, ilan lang po di ba yung naligtas? Sa panahon ni Lot, ilan lang din po yung naligtas? So, ibig sabihin po, kung nasa puso po natin yung pagsunod sa ating po Panginoon, hindi po natin iindahin kung napakakunti lang natin sa samahan, napakakunti lang natin sa iglesia, pero hanggat na nagtatapat po tayo sa ating pong Panginoon, nandyan po siya sa atin. The people of God will grow together and present to the enemy a united front. Hindi po ba't gagamitin tayo ng Panginoon para tayo yung magiging front? Ibig sabihin, hindi natin iisipin na kung mabaril man tayo, hindi man natin iisipin kung ano mangyari sa buhay natin.
magiging kagaya po tayo ng mga alagad na handang ibahagi yung salita ng Diyos. Kaya nga, di ba na nangyari kay Charlie Kirk, na hindi niya inisip na bagamat, siyempre open yung, di ba yung pagkabaril sa kanya, open yung venue na yun. At di niya inisip na maraming na, baka mamaya, baka one time na may mag-snipe talaga sa kanya. Siyempre, ipapatupad na yun lang yung magiging dahilan lang kaya binaril dahil sa mga LGBT, sa abortion. Pero siyempre, alam sabihin yung pinaka-agenda po talaga nila, masisira na po sila. In view of common peril, strife for supremacy will cease. There will be no disputing as to how shall be accounted greatest. No one of the true believers will say, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, the testimony of one, and all will be clave unto Christ and rejoice in Him as my personal Savior. So, napakalaga po talaga na kapag tayo po ay nakaugat sa ating pong Panginoon. So, hindi po tayo maging kagaya na tayo kay Pablo. Dito na naman ako kay Apollos. Dito ako kay Cephas. So, siyempre, matatabunan yung Panginoon natin. Matatabunan na, siyempre, titingin tayo sa tao na dito lang tayo kasi napakagaling niya naman magsalita eh. Di ba po? Pero kung nakaklave tayo sa ating pong Panginoon sa Kristo, hindi po natin titingnan yung mga taong nasa paligid po natin. By our unity, we are to bear strong and indisputable evidence that Christ came to this world to save sinners. So talaga kapag tayo po ay nakahawak sa ating pong Panginoon, talaga maipapakita natin yung, sabi nga ito, indisputable evidence that Christ came to this world to save sinners. That He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ito po yung magiging karakter po talaga ng bawat iglesia na makikita ng ating pong Panginoon. So hindi po makikita sa mga tao kung tunay nga po talaga silang sumusunod sa gawain ng Panginoon. Sino lang yung gumagawa sa gawain niya para lang sa sarili niya, at ganyan din naman kung meron pa silang hinanakit sa bawat kasamahan po nila. Masunod, sabi po sa last, the Lord says, I have had my purpose concerning you. If you will be one with Christ, your unity and close fellowship and love will be an endorsement of the work of Christ in the redemption of humanity. Ano po, sa pinaka-last na ano po natin, pag-ibig pa rin po yung ipapakita natin sa bawat kapatiran po natin. Dahil ano po yung pinapadama sa atin ng ating pong Panginoon? Pag-ibig pa rin po. So kung tayo ay kumikilala sa Panginoon natin, pag-ibig din naman yung ipapadama natin sa Kanya. So bago lang po ako magtapos, i-share ko lang din po yung nangyari po sa iglesia po namin. Kaya siyempre, bagamat na kwento na ng aking ama na yun nga yung sa pag-iwalay. So alam niyo po, siyempre converted lang nga po kami, na samantala na siyempre yung may mas nauna pa sa amin, kumbaga kami sa amin nga po, di ba, tuturing ng mga bata pa lang. Pero nung time na nagkagulo, nagkahiwalayan, siyempre may kutusin, may mangunguna doon, yung mga matatagal na sa pananampalataya. Pero alam niyo po na sa tulong po ng Panginoon at sa pananalangin, hindi ko naman po itinataas po yung aking po papa po, no? Pero sa tulong po ng Panginoon na napagtayuan niya po yung iglesia, at higit sa lahat, naaakay niya po ulit kami at nagpatuloy po sa gawain ng ating po Panginoon. So dito rin po nakita yung sekreto na kapag tayo po pala yung gumagawa lang sa gawain ng Panginoon, na dahil lang sa sarili natin, gumagawa lang tayo na para may matanggap lang tayo na bayad, malaki man o maliit. Pero kung tutusin po mga kapatid, kung gumagawa tayo sa Panginoon, hindi na po natin iindahin yan eh. Hindi na po natin hihintahin na may hihintahin po tayo. Kasi bakit po? Kasi alam po natin na yung kayamanan na ipagkakaloob niya sa atin na wala pong tutumbas. Sa pamagitan lang ng paggawa natin sa gawain niya. Kasi kung hindi po nagpatuloy yung iglesia po namin sa Palawan, siguro isa na rin po sa kabataan na kagaya ng kapatiran po namin, na mga kabataan din na sa saglibutan, nagpagusto-gusto na rin po. Yung dahil din po sa pananalangin ng kapatiran, pananalangin sa ating pong Panginoon,
na pagpatuloy po yung iglesia. At hanggang ngayon po sa loob, sa kalooban ng ating pong Panginoon ay patuloy pa rin pong nagtatapat sa kalooban niya. Kaya nawa po, yung gusto ko lang po yan na yung patuloy pa rin pong pag-ibig yung ipadama natin sa bawat isa na bagamat meron man pong nagawa si kapatid po sa atin na yun po yung nag-cause para tayo ay masira. Pero nawa, mawala rin po yung sama ng loob natin sa kanila. Dahil hindi lang naman po tayo di ba gumagawa para lang sa tao. Hindi lang naman tayo gumagawa para lang sa sarili natin, kundi para sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nito, the work of Christ in the redemption of humanity. Para pa rin po sa kaligtasan ng bawat tao po dito sa libutan. Kaya nawa po sa ating pong pag-aaral sa umagang po ito ay mapanatili po natin yung pagkakaisa, yung kapayapaan sa pamagitan po ng pagmamahal natin sa bawat isa. So kung titingnan lang naman po natin yung mga puno po dito, noon na po napapansin natin, may dahon, di ba po? Pero titingnan po natin yung mga sanga. Di ba may mga sanga na maliliit, may mga sanga na malalaki. So ganun din naman po sa atin na bagamat na may mga maliliit man, malaki o maliit man po yung estado natin sa buhay, pero kung yung iisa lang din po yung kumakatawan po sa atin, meron pong kapayapaan yung mamalagig sa atin. Higit sa lagat, yung nagpapag-isa po sa atin yung pagmamahal natin sa bawat isa, higit sa lahat sa atin pong Panginoon sa Kristo. Muli po, nawa kapayapaan po ang tanggapin natin.